At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, sa araw ng Miyerkules, kabayan. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay sa paligid ng lupain ni Aling Miss Seng Seng Seng. Charot. 3, 2, 1, let's go! At ayun nga ho guys, ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Ayan, para may echo ako. Hello. May echo ata ako guys. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi guys, nanalo ho ba o natalo? Yung kabilang tower namin, nanalo or natalo kayo, ha? Oo. Sabagay, ganoon talaga yun. May nananalo, may natatalo, ha? So, panahon lang yan, dahil. Charot. Ganoon talagang buhay. Kahit saan larangan, may natatalo, may nananalo, may uuwing nganga. May umuuwing luhaan, may umuuwing may dala-dala. Ganun lang yan talaga. So, we have to accept the fact. English yun, mama. Pugad. At ayun nga ho, guys, sa pag-uusapan natin ngayong gabi, itong tungkol sa kumakalat na mga post, ha? Mga post na di umano, itong CEO or ang Chief Executive Officer ng Milo ay nagsalita di umano. Ayon to sa mga post na kumakalat specifically sa Facebook. Ayan. Ngayon ho, ang sinasabi doon sa post na yon, nagsalita na daw di umano itong CEO ng Milo tungkol doon sa removal ni Carlos Yulo as brand ambassador ng Milo. Ayan. At ipinilit nga itong isang atleta din natin na si Obien. Ang apelyido. Ayan. So, according dun sa post, i-recap na lang natin, summarize na lang natin na dahil nga daw sa family-oriented ang Milo, according ito doon sa post, kabayan, na kumakalat. Ayan. Pero, pinabulaanan ito, kabayan. Oo, pinabulaanan ito ng Milo na hindi sila naglalabas ng any statement or pagdating sa mga ganyang usapin, that is a private matter for them. Hindi nila dinidisclose ito sa public kasi for their professionalism. Ayan. Sabi nga doon, sa ganyang usapin, that is just between us and our endorser. Ayun. So, either lumabas totoo or hindi, dapat naman talaga maging family-oriented ang bawat isa sa atin. Hindi lang si Carlos Yulo, guys. Siguro si Carlos Yulo talagang lang yan, nalagay sa limelight, kabayan, dahil nga nakasungkit ito ng 2 gold na medalya doon sa Europe, kabayan, noong nakalipas na Olympics. Ayan. So kaya napapag-usapan siya kasi syempre sikat, alam nyo na. Alam nyo ho kung bakit nakaka-relate masyado ang mga Pilipino pagdating sa pamilya, usaping pamilya, because ang kultura kasi ng Pilipino, kabayan, is masyadong close ang family ng kulturang Pilipino sa bawat isa. Kita nga ninyo, di ba, yung isang compound dyan, halimbawa, puro family yan. Andun yung nanay, tatay, lola, tapos yung mga apo, mga anak nila, mga biyenan, isang compound, family compound, di ba? So, masaya talaga ang buhay ng mga Pilipino kasi nga, hanggang tumanda tayo, magkakasama ang buong pamilya sa hirap at ligaya. Ayan. Kaya nakaka-relate sila doon sa issue ni Carlos Yulo. So, kasi ang mga money matters, at kung ano-ano pang usapin dito sa mundong ibabaw is material ho yan lahat. Lumilipas at nawawala. Pero ang relasyon natin sa bawat isa, lalo pa sa ating mga nanay, mga magulang natin, dapat napipreserve na rin ho yan kasi sila naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Ayan guys, Kaya we should be thankful and grateful sa ating mga magulang kasi yes, silang naghubog sa atin, sila ang mentor natin, sila ang nagduwal. Kung ano man ang mararating at ma-achieve, ma-obtain natin sa mundong ito, it is because of our parents. With matching and parents. Ayan. Hindi naman obligasyon actually. Pero yung yung kulturang Pilipino na
Hindi tayo nag-iiwanan, di ba? O, di ba kahit nga may mga calamity, di ba? Baha, bagyo, sunog, di ba? Lumalabas ang bayanihan ng mga Pilipino, di ba? Nagtutulungan sila, nagbibigayan ng ano. Kagaya nung bumaha dito sa Marikina, nung may bagyo, nung nakaraang buwan ba yun? Di ba binaha itong sa Marikina? O di ba may isang pamilya ata doon na parang nagluto siya dahil ng lugaw dahil pinangakain niya sa mga kapwa niya doon na bahaan. Mga ganong mga ganong sitwasyon. Ayan. Ano pa kaya kung magulang natin? Matitiis mo ba ikaw kumakain ka na masasarap tapos yung magulang mo nakikita mo hindi kumakain ng magandang pagkain, di ba? Whereas kaya mo namang isama at ambunan ng konting grasya, di ba? Ganon 'yon. So kaya nababatikos din ito si Carlos Yulo dahil nga doon sa nangyari sa kanila, sa pamilya nila. Ayan. Unlike kung i-compare natin doon sa westernized, sa western country like USA, iba kasi ang kanilang kultura doon, guys. Pagdating ng mga bata doon sa edad na 18 years old, sila talaga ay sa ayaw at sa gusto ng mga magulang nila, talagang aalis sila sa poder ng mga magulang nila para maging independent sa buhay. Ayan, ha. So, sa atin dito, i-compare naman, unlike sa atin na nagkaapot-apo na lahat-lahat sa tuhod, sa talampakan at sa may kalingkingan ng paa na, nagkaapo-apo na magkakasama pa rin kasi yun ang kulturang Pilipino. Hindi nag-iiwan. At kaya pagka magulang na ang pinag-uusapan, masyado tayo natatouch. Diba? Aminin nyo. Diba? Ganun talaga yun. Huwag kayong dyan. Inom muna ako. Cheers, kabayan. Charot. Medyo natatakot lang ako, guys, kasi alam nyo, ang pera kasi madali maubos yan, madali mawala. Nakalagay sa Biblia na honor thy father and thy mother. Ganon, ganyan, ganon. So parang ako yung kinakabahan para sa part ni Carlos Yulo na parang ni-imagine ko na paano kaya bigla na lang pagising niya, wala na siyang pera. Wala na yung mga material na nakamtan niya ngayon. Babalik kaya sa pamilya niya? Parang gano'n, no? Parang hindi ko pinapanalangin, ha? Kasi, alam nyo, may mga circumstances na talagang bigla na lang tayo magtataka, sana punta yung pera nitong tao na ito, ang dami-dami. Hindi maipaliwanag, guys. Kasi, ang kumikilos na dyan ay ang nasa taas. Ang Diyos na ang kumikilos dyan para magkaroon ng enlightenment. Ma-enlightened ang mind ng tao na parang tinatapik-tapik ka na, nakakalimot ka na ata, look back. Diba? Parang ganon. So, minsan ganon ang mga pamamaraan ng Panginoon, ganyan. So, sa lahat ng kapatiran natin dito, tayo po ay lumuhod lahat at manalangin sa gabing ito. Charot. Pero, ang kinaganda naman doon, sa US, talagang nagpupursige yung mga tao doon na magtrabaho pagdating ng 18 years old. Independent na sila. So, kadalasan umaakyat sila sa barko. Nagiging Navy, US Navy, US Army, US Air Force. Ganon ang kanilang mga trabaho doon. Kasi napakamahal aral doon ng kolehiyo sa Amerika. Totoo lang. So, maganda doon kasi sa kanila kasi maraming trabaho kasi sila developed country. Maraming trabaho na nagaantay sa kanila doon. Unlike sa atin na until now, ilang presidente na nakaupo mula doon kay, sino ba yung unang presidente natin? Mula doon kay yung kauna-unahang presidente natin, di ba? Hanggang ngayon, nakailang presidente na tayo still developing country pa rin ang Pilipinas, kabayan. Yudipuga ito Aben siya. Di ba? Kailan kaya tayo magiging developed? Alam nyo ba, guys, ito maisingit ko lang ng konti. Noong kapanahunan, guys, magbalik tanaw lang tayo sa history ng konti ng Pilipinas sa pagdating sa politics. Nung kapanahunan ni former President Ferdinand Edralin Marcos, Senior, ayan. Alam nyo ba na dito sa Asia, nangunguna ang Pilipinas pagdating sa ekonomiya? Pagkakatanda ko ng history, kasi nung nasa college ako, di ba may Philippine history,
Ayan. Pati mga kalupaan dun sa Agrarian Reform and Taxation, di ba? Pinapakailaman natin sa kolehiyo, di ba? Pati ang size ng ulo ni Rizal. Alamin nyo yan, dahil. Alam nyo yan, oh. Sino dito nakakuha ng, ng subject na Rizal? Ha? Pati size ng ulo niya, kung gaano kalaki ang ulo niya, 12 inches ata yung circumference niya, pinapakailaman natin. Di pugad na, di ba? Di ba? Oh, nangunguna before ang Pilipinas sa Asia Pacifico. Oh. Pero naunahan pa tayo ng as time goes by. Ayan na, umangat na ang Singapore, umangat na ho ang Thailand, umangat na ang Vietnam. Di pugad ay ang Pilipinas. Charot. Ang Pilipinas, ay naku nangulelat. O ano tayo ngayon sa Pilipinas? Di ba? Dati tayo ang kinukuhanan ng bigas dito ng ibang bansa. Ngayon, tayo ang umaangkat sa ibang bansa ng bigas. It hurts a lot. Diba? Anyari. Charot. Nabuta tayo sa politics dahil. Kamusta naman, eh? O, di ba ganyan yung mga natin? Ganyan yung mga subject natin ng college siya. Awan ko lang ngayon, pinalitan na ba ngayon? Yung curriculum dahil? Di ba? Sabihin yung hindi natin pinakailaman yung ulo ni Rizal, kung anong size. Ano ngayon si Rizal? Maisingit ko lang. Doktor siya ng ophthalmology siya. Doktor sa mata. Di ba? Saan siya nag-aral? Nag-aral siya dyan sa University of Santo Tomas. Kasi yan ang kauna-unahang universidad sa Manila at pinakalubang universidad sa Pilipinas, kabayan. Di ba? Sinasabi ko sa inyo eh. Akala nyo charot. Natatandaan ko pa yung yung napag-aralan ko noong kolehiyo. Makiba ka. Huwag mata ko. Ano ba yun siya? Aktivista is real. Kaya wag nating kalimutan magpasalamat palagi sa ating mga magulang. Wag nating wag nating tatalikuran yung ating mga magulang. Normal lang naman yung magkaroon ng conflict, misunderstanding sa bawat pamilya, pero never ever say goodbye. Charot. Wag nating tatalikuran ang ating mga magulang kasi out of respect, no? And kung hindi naman dahil sa kanila, hindi natin makikita ang kulay green na na damuhan diyan sa baba namin. Ayan At kung anong kulay ng ng Pasig River. Charot, Pasig River. So, thank you so much for joining me. Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe everyone and have a blessed evening to all of you. Bye-bye. Bye-bye. It's hard to say goodbye. Charot.